tinapatan ng KOJC ang offer na 10 million pesos na reward sa magsusumbong na kung nasaan ang lokasyon ni Kibuloy, no? Tinapatan nila ng 20 million, guys. Pero hindi maganda ang kanilang hangarin. Pangit to, sobrang pangit, mga kotsero. This could lead to other crimes as well. Oo, so mga kotsero, no? Pag-usapan po natin yan today, pero bago natin gawin yan, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. At meron din po tayong Facebook group na pwede nyo rin salihan tambayan ng mga kotseros para makasalamuhan nyo po ang mga supporters natin dito sa ating channel. Okay, so ito na nga ang balita, mga kotsero. 10 milyong 10 milyong reward ng DILG laban kay Kibuloy, tinapatan ng 20 million ng Kingdom of Jesus Christ. Ang nakakatawa dito, mga kotsero, ito ay nanggaling sa abogado nila, si Attorney Torion. Oo. Ang reward money na ito ay allegedly, or it's not allegedly, that's what he said. Ito raw ay para sa kung sino makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kung sino ang nagbigay ng pera kay Benher Abalos para ipa-aresto or magbigay ng impormasyon kay Apollo Kibuloy. Ganon. So, gusto nilang malaman kung sino yung nagbigay ng pera sa DILG pang reward money. Oo, dahil yung reward money na ro yan ay violation ng RA 6713. So baka nagki-case build up sila. Naghahanap sila ng butas para kasuhan si Secretary Benher Abalos. At ang nakita nilang paraan ay malaman ng identity ng nagbigay ng reward money. Oo. But also this could lead to other potential crimes, mga kotsero. Mamaya pag-uusapan natin yan, no? Actually, kaya ako lang nalaman to dahil tumambay po ako sa page ni Mike Abe. At siya po ay merong komento tungkol dito. Actually, nagpapasalamat tayo kay Sir Mike Abe dahil hinahayaan niya tayong gamitin yung mga videos niya. Salamat, sir. Salamat po sa inyong generosity. But anyway, eto nga, panoorin natin yung komentaryo niya tungkol dito. Kasi, ito kasi yung, kaya ko lang nalaman yung balita dahil nga dito. Panoorin natin. Bah, pera-pera na yung usapan. Naglabas pala ng, willing daw maglabas ng 20 million ang Kingdom of Jesus Christ para lang ma-identify kung sino makakapagturo daw, kung sino ang nasa likod ng 10 million reward para kay Kibuloy na may iba't ibang kaso sa korte. Aba, ay kakaiba ito. Ibig sabihin, ang gustong malaman ngayon ng Kingdom of Jesus Christ, sino ang nasa likod ng 10 million reward? Saan galing ang pera? Kaya tinapatan ng doble. Para naman sa kung sino makapagtuturo. Aba, ay kakaiba ito. Pakinggan natin itong kanilang isyong ito. Million pesos. Ang sarap ng buhay. O, panoorin po natin ito, mga kababayan. Sino kaya ito? Kayo sa Vlogger na to? bounty na 10 million. O, sino ang Me. author ng 10 million na yan? Sige, kayo, kung pera ang hanap ninyo, hanapin ninyo sino ang punuan nitong 10 million nito, gawin namin 20 million, dalhin ninyo dito, sino ang author ng 10 million na yan? Oh, wow! Ayan, So, ang linaw, Nag-o-offer sila ng dinodoble nila yung 10 million para lang ma-identify kung sino daw yung nasa likod ng reward system. Wow! Ayan po, isa yan sa mga opisyales ng Kingdom of Jesus Christ dun sa Davao. Yan ay nung press conference nila ng isang araw Natabunan lang po yung isong yan, pero lumabas na So, nagkaka-interest sila, pinag-i-interest nila, sino ang nasa likod na naglalabas ng pera para sa pag-aresto kay Kibuloy at kanyang kasama. Napakadelikado na ito. 10 million yan. Unang tinapik na natin dito. 10 million kay Kibuloy, 1 million is dun sa kanyang 4 pang kasamahan o 5 kasamahan. Yung isa, si Pauline nahuli na yun Canada, nahuli na ibigay na nga yung 1 million dun sa informante. So 14 million itong natitira. Pero kay Kibuloy, 10 million. Pero ngayon, sinasabi nito na opisyalis ng Kingdom of Jesus Christ, dodoble nila kung sino makapagsasabi, makakapagturo. Bakit? Sino magtuturo doon? At wala naman malinaw na dokumento yan. Dahil kasi pagka reward money, cash yan
Hindi naman dinadaan sa cheque yan. Reward cash yan na binibigay. Talagang anong level na usapang? Ano itong usapang ito? Mukhang bumababa na sa level na pera-pera ang labanan. Sige, abangan natin. Kung yung mga gunita, si Kibuloy ay tinuturing ng Pangulong Marcos at ng Department of Interior and Local Government, pugante. Si Benor Abalos, na pugante. Right, pugante talaga. Ilang buwan na galing sa RTC ng Pasig at sa Davao ay hindi ho siya na susurrender at nagpapahuli. Pati na rin yung warrant of arrest galing sa Senado. Ayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Malaya kayo sa inyong mga comment at kuro-kuro sa usaping ito na humahantong na sa pera-pera. Nagpapatunay na marami silang pera kasi dinudoble ang reward. Pero ibang klaseng reward naman yan. At paki-review na lang po ninyo, paki-like na rin po ninyo ang mga video na aking tinatopic or tinatalakay, story, topic dito ho sa MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Okay? So yun yung dito ko nahagip yung 20 million nga. Oo. At actually, mga kotsero, medyo delikado tong gusto nila mangyari na to kasi this can set a precedent. Hindi lang yung kasing hindi lang yung makakakuha sila ng impormasyon from a private entity to another private individual. Diba? So imagine mga kotsero, isang pribadong individual. Halimbawa ako, isang korporasyon, gusto ko ng impormasyon tungkol sa isang pribadong individual. Ang gagawin ko, kahit sino makapagbigay sa akin ng impormasyon tungkol dyan sa pribadong individual na yan, bibigyan ko ng 20 million pesos. I think parang meron ka ng violation doon, no? Nag-violate ka na ng privacy. Lalo na kapag ang impormasyon na hinahanap mo yung pangalan, pinagkakakilanlan, address, etc., etc. Lalo na kung ito hindi public information. Diba? So, baka maging liable pa sa data privacy. Lalo na kung ipapublish nila yan. Kung ipapublish nila yan, mga kotsero, no? Alam naman natin, si SMNI, propagandista ng Duterte at ng China yan. So, gagawin nilang lahat, mailusot lang si Apollo Kibuloy sa kinasasadlakan niyang pagiging pugante. Pugante. Pugante, guys. Wala tayong maano doon. Wala tayong masasabing kokontra doon. Pugante pa rin siya. Kahit anong sabihin itong mga SM manyak na to, na kanilang mga propagandista, pugante pa rin si Kibuloy. Nagtatago siya sa kanyang warrant of arrest at meron pong Supreme Court decision na nagsabi na kahit kung ikaw daw ay nagtatago, ang salitang fugitive from justice ay hindi lamang daw sumasaklaw sa mga individual na nahatulan at tumatakas sa kanilang hatol, ito rin daw ay sumasaklaw sa mga individual na kung saan sila ay lilitisin pero nagtatago. May Supreme Court decision na po yan, mga kotsero. Malinaw na po yan. Ipinakita na po natin yan dito sa ating channel. So, pugante po talaga siyang matuturingan itong si Apollo Kibuloy. Wag ho natin kakalimutan yun. Isa po siyang pugante, fugitive. Pangalawa, wag ho natin kakalimutan, mga kotsero, na meron pong mga totoong biktima. May mga tunay na biktima itong si Apollo Kibuloy. Maliban pa po yun sa mga tao na bine-brainwash niya para maniwalang siya ang bagong appointed son of God. Na wala namang ganun. Na siya na ang pumalit kay Jesus Christ. Wala namang ganun. Isa hong napakalaking kasinungalingan nun. Pero meron ho siya mga nakumbinse. Hindi ho natin alam kung bakit naniniwala sila sa ganong klaseng katangahan. Bahala na sila sa Diyos kung paano nila ilulusot ang kanilang mga sarili dyan. Pero ganun nga ang sitwasyon, mga kotsero. Oo. Hiwalay pa yon sa pangbubudol niya dyan. May mga tunay pong biktima, mga bata, mga individual, mga babae, nung sila ay bata pa, nung kanilang kabataan, ay minolestya nitong Pastor Kanor na to. Nagpapanggap, he is a wolf in sheep's clothing. Sabi nga nila, mga kotsero. Yun yung ang pangalawang katotohanan dito. Pangatlong katotohanan, mga kotsero,
inupuan po ito ng Duterte administration. Ang kaso pong ito ay dinismiss sa level ng piskalya at nung ipina-review sa level ng DOJ, inupuan po ito ng almost 7 years. Halos 7 taon po itong hindi inasikaso ng DOJ Secretary nung panahon ni Digonggong. So nakikitaan na po agad natin ito ng pagmamalabis sa Duterte administration or ng Duterte administration. Yun po pangatlong katotohanan din sa kaso na to. Ano ang nangyari matapos nun nung inireview po itong muli ng DOJ? Nakitaan ho ng sufficient probable cause o ng sapat na dahilan para kasuhan si Apollo Kibuloy ng child abuse, sexual abuse of a minor, at human trafficking. Mga malalalang krimen po ito, mga kotsero. Hindi ho ito maliliit na krimen. Hindi ho siya dapat pinagtatanggol dito. Which leads me to my fourth truth, mga kotsero, pang-apat na katotohanan sa kaso na ito. Hindi ho siya politically persecuted. Hindi ho siya pinupolitika. Siya po ay may mga tunay na krimen. Ayon po yan sa RTC, sa Regional Trial Court ng Pasig at sa Regional Trial Court ng Davao. Yan po ang katotohanan dyan, mga kotsero. Hindi ho fake news yan. Wala akong kapekean dyan. Yan po ang katotohanan. At panglimang katotohanan, mga kotsero, ito pong 20 million na gusto ho nilang ipangtapat sa reward na 10 million ng DILG. Itong 20 million na ire-reward nila para ilaglag kung sino ang nagbigay ng 10 million sa DILG could lead to other forms of crime like harassment, panghaharas ng individual na ito, libel, lalo na kapag inilabas nila yung pagkakakilanlan nito at siniraan nila, malicious imputation of a crime, vice or defect, posibleng malibel siya, ang mag-commit ng libel, ang SMNI, at ang KOJC. Pangatlo, at ang pinakamalala, ito pang-anim na katotohanan, posible hong maalagay sa alanganin ang buhay ng individual na gusto ho nilang ilaglag. Imagine, mga kotsero, nagtatago siya, si Kibuloy, sa likod ng mga inosenteng believers niya. Nagtatago siya sa kanyang krimen at gumagamit siya ng ibang tao para lamang mailusot niya ang kanyang sarili. Galawang sindikato to, mga kotsero. And this person is a master criminal. Kung gumalaw siya, mga kotsero, parang pinuno ng sindikato. Tinalo pa niya ang galawan ng mga drug lord. Kaya, mga kotsero, ang hirap suportahan ng Duterte administration or yung previous Duterte administration. Ang hirap na patuloy na suportahan. Nakaka-disillusion. Nakaka-disappoint. Ay, mga kotsero, ako nire-regret ko talaga na sinuportahan ko mga Duterte. But then again, mga kotsero, during that time, I have no choice. Mamili lang ako between the Dilawan at kay Duterte. And I think most Filipinos then are like that. Wala tayong choice Duterte lang o Dilawan. Ngayon, may third choice tayo May third choice na tayo, mga kotsero. So, ba't pagtsatsagaan pa natin ng Duterte na hindi may respeto sa buhay ng tao? Ba't pa tayo pipili sa mga kaibigan ng Duterte na hindi may respeto sa rule of law? At yun ang sinabi ng PNP chief kagabi. Kahapon pala sa hearing ng Senado. Binabastos niya ang rule of law. Wala siyang respeto sa rule of law, mga kotsero. Hindi ba tama lang naman yun? Kung gusto mong patunayan na ikaw ay inosente sa isang krimen, di harapin mo at patunayan mo na ikaw ay inosente. Kaso hindi si Kibuloy, wala Iba yung takbo ng utak ng mokong tulad nito.
Binigyang diin ni PNP Chief General Francisco Marbil na may tuturing na malaking kawalang galang sa batas ng Pilipinas ang ginagawang pagtatago ng religious group leader na si Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon, August 5, ukol sa umano'y excessive use of force sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kibuloy noong June 10. Sinabi ni General Marbil na isang malaking hamon para sa security forces ng bansa at integridad ng criminal judicial system ang hindi nito pagpapakita. Pinabulaanan ni General Marbil ang paratang ng ilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at sinabing nakasunod sa police procedure ng PNP ang ginawang pagsisilbi ng warrant ng mga pulis. Tiniyak din ni PNP Chief na sapat na bilang ng mga pulis na nagtungo sa 3 property ni Kibuloy sa Davao. Ito'y matapos makatanggap ng intelligence report ng pulisya na di umano'y maaaring gumamit ng civilian si Kibuloy ginawa na nga human shield. Di ba ginawa niya yun? Ginawa niya yun, di ba? Nung magsaserve ng warrant. Gumamit nga siya ng human shields. Ayan yun, yung mga human shield niya. Wala talaga siyang respeto sa buhay ng tao. Wala siyang respeto sa rule of law. Nagpapanggap siya na banal-banalan, nagpapanggap siya na pastor, etc., etc., nagpapanggap siyang anak ng Diyos, pero hindi niya kayang sumunod sa batas. Ganon ka-ipokrito ang Pastor Apollo Kibuloy nyo. Ganyan ka-ipokrito din ang Duterte. Kung anong pabor sa kanila, yun lang ang gagawin nila. Imagine. Nagsiserve ng warrant, maayos pa nga yung pagsisilbi ng warrant eh. Kung tutuusin, pwede ngang puwersahin kung tutuusin. Kasi may warrant sila eh. May arrest warrant sila. At meron silang impormasyon na nandoon si Kibuloy sa mga lokasyon kung saan pinasok. Anong ginawa ng mga tao? Mga tao ni Kibuloy? Ginawa niyang human shield. Tapos, lalabas tong SMNI, lalabas tong abogado ni Apollo Kibuloy, lalabas tong mga taong katulad ni Badoy, ni Ka Eric, etc. Sabihin nila, ang biktima si Kibuloy. Oh my gosh. Si Jason sa, etc. Sabihin nila, ang biktima si Kibuloy. Hindi mo masisi yung mga abogado kasi ginagawa nila yung trabaho nila eh. Bayad sila dyan. Pero yung mga civilian na voluntaryo yung nagtatanggol kay Kibuloy, sana hindi mangyari sa inyo, sa mga anak nyo, yung ginawa ni Kibuloy. Sa mga bata na hinalay, inabuso at itinraffic, ginawa niyang alila, hindi lang sa Maynila, pero pati sa ibang bansa. Para lang magpayaman siya. Para lang, Diyos ko, napakababoy nitong pastor na to. My goodness. Kaya ang hirap eh. Ang hirap magpatuloy sumuporta sa mga Duterte. Lalo na kung yung mga pinoprotektahan nila ay yung mga katulad ni Apollo Kibuloy. Na yung kalahating paa niya ay nasa impyerno na. Buhay pa. Sinusunog na yung kaluluwa niya sa impyerno. My goodness. Diyos ko, nakakagigil tong topic na to. Hindi ko matiis. Anyway, mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo sa video na ito. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, pa-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you and I'll see you in our next Coach Jared live stream. God bless you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?